Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, nasa biyahe siya. Nang biglang may umingay dito sa makina niya. Yung ingay ba na ganito? Yung matining na ganun mga boss. Tapos tumawag siya sa akin. Sabi ko patayin niya nga yung aircon. Ang sabi niya nung pinatay niya yung aircon, humina daw yung tunog. At dahil nga sa gabi na sabi ko sa kanya, iuwi mo na lang yung sasakyan, bukas na lang kita pupuntahan. At ito nga nung pinuntahan ko mga boss, tinanggal ko agad itong tensioner pulley niya. Sa pagtanggal ng tensioner bearing mga boss or itong pulley niya, madali lang naman, gamit ka lang dyan ng number 14 na box wrench at dito sa adjuster, meron naman yung box wrench na gagamitin ka na number 12. At kung may makita ka mga washer niya dito sa tensioner pulley niya, tandaan mo yun mga boss, ibalik mo yun para hindi ka magkaroon ng problema. Tapos gamit ka ng snap ring plier para matanggal mo itong lock ring niya dito sa pulley ng tensioner mo. Dahil nga nang ma-check ko itong pulley, yung bearing niya, pigil na siyang umikot. Medyo matigas itong snap ring niya mga boss, kaya sikwatin ko na ng flat screw yan. Maliit lang kasi itong snap ring plier ko eh. O diba, tanggal na siya. After nyo matanggal itong retaining ring mga boss, ang gagawin nyo dyan, kumuha kayo ng socket wrench para maitulak nyo palabas itong tensioner bearing dito sa pulley niya. Siyempre naman yung gagamitin yung socket wrench dyan, yung kakasya dito sa pulley nyo para matanggal nyo itong bearing niya dito sa pulley. Hindi naman ganun kahirap tanggalin yung bearing yan mga boss. So nakita nyo naman, 'di ba? Nakaangat pa yan dito sa kamay ko habang pinapalo ko, 'di ba? Tanggal ko na siya. Kaya nga mga boss, kung ganito yung sasakyan nyo, 'di ba? Kayang-kaya nyo na gawin yan. Napanood nyo naman kung paano ko ginawa. Pero bago ko palitan ng bago itong bearing mga boss, tingnan muna natin kung ano naging dahilan bakit biglang ubingay itong bearing niya. Nakita nyo naman, 'di ba? Tinanggal ko itong cover dito sa bearing niya. Kung makikita nyo itong bearing niya mga boss, nabasag pala siya. Ayan ayan yung kaputol tanggal na. Yung kaputol niyan kumalso dito sa bulitas niya, kaya nangyari biglang tigil itong bearing sa pag-ikot. Kaya ayun, biglang nagulat si customer dahil nakarinig siya ng ingay dito sa makina niya. At ang dahilan nga ng pagkabasag ng bearing is natuyuan na siya ng grasa. Kaya nangyari itong bearing niya is tumigil na sa pag-ikot. At dahil nga sa continuous naman yung pag-ikot ng crankshaft pulley niya, natural itong aircon belt niya, continuous din yan sa pag-ikot, kaya magkakaroon talaga siya ng ingay. Kaya nga kung makikita nyo mga boss, iniikot ko siya pero wala na talaga, ayaw na talaga niyang umikot. Umikot man siya, matigas na matigas pa dahil nga sa nabasag na itong bearing niya. Okay na mga boss, nagkaroon na kayo ng idea kung bakit nabasag itong tensioner bearing niya. Kaya dito naman tayo sa bagong bili ni customer na tensioner bearing niya. Siyempre naman, naging ugali ko bago ko ilagay itong bagong bearing, pinipihit ko pa rin yan para sigurado. Maganda na kasi sigurado ka, hindi ko na kasi maisusuli yan kapag napalo ko na yan. Sa pagkabit naman nitong bearing dito sa pulley niya mga boss, kumuha ka ngayon ng socket wrench, yung gat maaari, yung talagang pantay na pantay dito sa bearing na binili mo. Ayan kita nyo, number 27 yan mga boss, eksakto yan. Para sigurado ka na pag nilagay mo itong bearing mo dito sa pulley niya at pinalo mo itong socket wrench mo, sigurado ang lapat na lapat itong bearing dito sa pulley. At pag okay na yung pagkakalagay mo mga boss, paikutin mo pa rin yan, maganda yung dinodouble check mo lagi yung trabaho mo para hindi ka mapagod. At pag sureball ka na maganda na yung ikot nitong bearing niya dito sa pulley, o ilagay mo na yung retaining ring dito sa pulley. Ayan kasi yung naglalak dito sa bearing para hindi siya lumabas dito sa pulley. Basta't siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat mo dito sa pulley nitong retaining ring mo. Kasi minsan nangyari na sa akin yan hindi ko na ipasok maigi sa gatla itong retaining ring. Kaya nangyari kumalas siya. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakagawa mo mga boss, o dito ka naman ngayon maging maselan, yung mga flat washer dito sa pulley mo, siguraduhin mong mailagay mo siya ng maayos kasi ayan yung mag-a-align ng fan belt mo para hindi siya tabingi. Dapat nakatapat siya dito sa pulley sa crankshaft at dito sa pulley ng compressor mo. Napaka-importante na tama yung alignment mo dyan para itong belt mo sa aircon is hindi siya matanggal kapag in-start mo na itong makina. Pag ganito mga boss, di mo maisampa itong aircon belt niya dito sa pulley. Pihitin mo lang itong tensioner adjuster niya pakaliwa para bumaba itong pulley at pwede mo na ngayon ilagay itong belt niya. At pag nailagay mo na itong fan belt mo dito sa pulley mga boss, mag-adjust ka naman ngayon, pihitin mo naman itong adjuster pa kanan. Number 12 yung bolt na yan mga boss, tapos dito naman sa gitna ng pulley mo yung maglalak sa kanya, number 14 naman yun. At pag okay na yung pagkakalapat mo ng belt ng aircon dito sa pulley, pwede ka na ngayon mag-final lang adjust ng belt ng aircon mo. Take note lang mga boss, pag nag-a-adjust kayo dito sa tensioner adjuster niya, dapat pinapakiramdaman nyo rin. Huwag yung masyadong masikip, dapat meron siyang play kahit papaano. Dahil pag sumobra kayo sa pag-adjust, pwedeng magkaroon ng ugong yan o kaya itong belt maapektuhan at masira.
Dahil okay na yung pagkaka-adjust ko dyan mga boss. Hinigpitan ko itong nut dito sa tensioner bearing niya. Ayan yung naglalak mga boss para hindi mawala sa align itong tensioner pulley niya. Basta siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakahigpit nyo dyan sa nut ng tension pulley nyo para hindi kayo magkaroon ng aberya. At dahil okay na, start ko na itong makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, at di naman labag sa kalooban nyo, pasubscribe man itong channel ko. Salamat!